Hindi, doon na po, for good na. Alagaan ko na lang yung mama ko. Ay, naiyak ako. Paano yan? Hindi kayo aabot ng Hondas? Dito na lang. Dito na lang. Titiri kayo ng kandila. Pero sinabihan nyo na sila? Ano sabi nyo sa kanila? Sundain na lang ako. Emotional si Noreen dahil hindi pa niya makakasama ang kanyang 78 years old na ina ngayong weekend pagkatapos ng ilang taon simula nang magtrabaho ito sa Maynila. Ilang araw pang maaantala ang kanyang pag-uwi sa Oroqueta City sa Misamis Occidental at hindi naaabot sa November 1 dahil nagkaproblema ang sasakyan nilang barko noong Lunes. Kaya sa susunod na Lunes na siya makakabiyahe, ibig sabihin dito na muna siya mananatili ng ilang araw. Mahirap din kasi para sa kanya ang umuwi sa kanyang mga kaanak dahil sa dami ng kanyang mga bagahe. Kapos na rin kasi ang kanyang budget lalo na't nadoble ang kanyang gasto sa alagang aso na dadalhin. Expired na kasi ang 3 araw na permit nito kaya't kukuha na naman siya ng panibagong permit. Kaya umaasa ito na matutuloy na sa Lunes ang kanyang sasakyang barko. Layo pa ng layo pa ng Monday. Oo. Yung alaga nyo, babayaran nyo pa rin daw yun? May bayad pa dyan. 1,000 daw yan kasi small daw. Tapos sabi nyo kanina, bumili pa kayo ng Oo, kasi bawal na daw po yung bakal eh. 800 po yung tinawaran ko 700. Tapos ito, 1,200, tinawaran ko 1,000. Doon dito sa harbor ng veterinary, kumuha daw kasi ng bago. Kung nakasakay ako nung Monday, sana hindi ako magastusan nung panibagong papel, yung permit niya. Kailangan Kaya kumuha na naman ako doon. Si Gigi, ganito rin ang sitwasyon. Nakansela ang biyahe niya noong Lunes at nirebook sa Biyernes papuntang Osamis. Pero nang malamang ililipat na naman sa Linggo ang kanyang schedule, hindi na nito napigilan ang kanyang sarili at nagwala sa pantalan. Aniya 500 piso lamang ang kanilang budget para sa pagkain pero hindi nila inaasahan ang nangyari kaya ngayon ay problemado sila kung ano ang kanilang kakainin hanggang Biyernes. Sabi ko kanina, bakit ganun sir? Ang sa amin sir, kakauwi kami ngayon kasi wala kami ng dito, pangkain, pangalawas namin dito. Kasi walang-wala na talaga kami. Kasi yung pira, pangpunta lang talaga namin dito. Yun lang ang inano ko sa kanya. Tapos, yun, sabi na, ma'am, kasi, pulibok na, sa 31 na lang. Sabi ko nga, i-sure nyo sa 31. Pangalawa na naman, sabi na naman nila na, ay, hindi pala matuloy sa 31. Sa November 2 na naman. Yun, wala na naman ako doon. Grabe naman yan, sir. Wala pa nga kaming kain. Tapos, yun na naman, sa November 2 na naman, sabi kong ganun sa kanila. Humingi naman ng dispensa ang shipping company sa mga apektadong pasahero. Paliwanag nila, nagkaroon ng problema ang isa nilang barko kaya last minute, nagkansela sila ng biyahe noong Lunes. Nataon lamang aniya ang insidente ngayong marami ang nagsisiuwian sa probinsya. Because we didn't want to compromise passenger safety and unfortunately tinamaan talaga itong undas. Pero sa banda po namin, we just want to make sure na walang pasahero po o yung mga seaman po natin dito trabaho sa barko, yung crew po natin ay hindi po ma-aksidente. So minabuti na po namin na i-cancel na lang to for everyone's safety. Nasa mahigit 800 ang apektadong pasahero na biyaheng Osamis at Butuan City. Ang iba, nag-refund. Mayroong lumipat na lamang ng biyahe pa Cagayan de Oro ngayong araw pero mayroong sa Biyernes at Lunes na ang schedule ng alis. Nangako naman ng tulong ang shipping company at bibigyan ng pagkain ang mga stranded na pasahero. They are being given care naman po sa pier. Meals po sila in the next few days. Samantala simula noong Lunes, umabot na sa mahigit 420,000 na pasahero ang naitala ng Philippine Ports Authority na passenger traffic sa mga pantalan. Sa pagtaya ng PPA, aabot sa 2.2 milyon na mga pasahero ang mga dadaan sa mga pantalan hanggang sa weekend. Mas mataas ito sa mahigit 1.9 milyon na pasahero sa kapareho na panahon noong isang taon. Inaasahan natin na Thursday hanggang Friday yung pinakadagsa ng mga tao. Pero right now, almost 500,000 na tayo and it's just since Monday to up to this day, 6 a.m. in the morning. So marami na po tayo mga pasahero. Although dodoble po yan pagdating ng Thursday and Friday. Kaninang umaga, nagsagawa ng inspeksyon sa Northport Passenger Terminal ang bagong administrador
ng Office of Transportation Security na si Undersecretary Gilbert Cruz upang tiyakin ang kahandaan ng Pantalan sa pagdami ng mga pasahero ngayong holiday. So far, so good naman. Lahat naman in place na sila. And then there are few minor things na nakita natin na pwedeng idagdag, like yung more information para sa mga passengers, para nga hindi sila naliligaw kung ano yung mga hindi dapat dalhin at yung mga pwedeng dalhin sa loob ng barko. Rekomendasyon nito, maglagay ng karagdagang CCTV sa Pantalan at lagyan ng mas malinaw na ilaw ang X-ray area kung saan unang iniinspeksyon ng mga bagahe. Nabigay din sila ng travel bag na may lamang first aid kit at information kit sa mga bawal dalhin sa Pantalan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.